Confidential fund ni Sara Duterte may bago na namang mga pangalan sa resibo at nakapangalan nga ito. Nakapangalan ito sa mga senador at congressman. Merong apelyidong Hontiveros, merong Escudero, merong Cayetano at meron pang isang congressman na kapangalan talaga mismo kasali sa confidential fund. Di ba? Oo, so ito mga kababayan, puntahan natin, di poga lintian gid ba? Eto, mga kababayan, pakinggan natin. Ay, Diyos mio talaga, mga kababayan. Eto, buksan ko lang ha. Naku, kung nakaraan, mga kababayan, ay nakapangalan ito kay Diokno at kay Marian Rivera. Ngayon naman, nakapangalan ito sa senador at congressman. Mga umano'y bogus beneficiary ng confidential funds ni VP Sara. Kabilang ba ito sa ipipresenta ng House Prosecution Panel sa impeachment trial? Aga inaasahang kasama sa ilalatag ng House Prosecution Panel sa napipintong impeachment trial yung mga sinasabing bogus beneficiaries ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ang mga ito ay partikular na nakapaloob sa Article 2 ng impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. Partikular na yung umano'y pagsira sa tiwala ng publiko at graft and corruption dahil sa umano'y paglustay at maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Dito pa lang mga kababayan nakasabi, di ba? Maling paggamit ng confidential fund. So mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Kung ikaw, senador, hindi ka pipirma para ma-impeach si Sara at marinig mo sa sinasabing mali ang paggamit ng confidential fund, tapos pipirma ka na hindi mo ipa-impeach or ipa-convict. Ang sakit siguro sa pakiramdam, mga senador ha, makonsensya naman kayo. Kasi tandaan nyo mga senador, alam naman po namin, hindi pa ako pinanganak ang mga senador, pulpul na talaga. Yung ibang senador dyan, pabalik-balik na. Oo, wala namang ginawang maganda. Baka naman, yung iba lang ha. So, ito pa nga lang sa sinabi, mali na paggamit ng confidential fund. Tapos, ikaw, senador, pipirma, hindi ko i-convict. Bakit? Inendorso ako niyan. Hindi ko i-convict. Bakit? Kalyado ko yan. Hindi ko i-convict. Bakit? Tinulungan ako ng tatay niyan. Hindi ko i-convict. Bakit? Isa ako sa tinulungan yung business ko niyan. Isa ako sa binigyan ng drug money niyan. Sakit, di ba? Continue. Ito po mga kababayan, yung listahan ng bagong pangalan ng mga benepisyaryo ng confidential fund ni Sara na nakaapelyido ito sa mga senador at may kapangalan pang congressman. Nako, kung nakaraan, Marian Rivera at Chel Diokno. Ngayon, tapos, nako, ewan ko lang. Sa totoo lang, ultimo, itong mga senador, binababoy na ni Sara sa kabutbutan. Ito. Nadiskubre ni House Deputy Majority Leader La Union Representative Paulo Ortega ang ilan pang kahina-hinalang pangalan ng mga benepisyaryo ng confidential funds. May mga apelyido ang mga itong katulad ng mga kilalang personalidad. May mga apelyido na katulad ng mga kilalang personalidad. Mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, ito po ay balita ng UNTV News. Ayan. Ito po ay ni Ka Eli Soriano, no? Network ata niya ito, TV network ni Ka Eli Soriano. So ito po pakinggan ninyo kung sino ito mga apelyido na to. Beth Revilla, Janice Marie Revilla, Diane Maple Lapid, John Lapid, Clarice Ontiveros, Christine Applegate Estrada at Dennis Tanya Escudero. Bukod diba? Tignan ninyo mga pangalan ha. Ito. Beth Revilla, Janice Marie Revilla, Diane Maple Lapid, John Lapid Jr. at Clarice Hontiveros, Christine Applegate Estrada at Dennis Tanya Escudero. Kita nyo naman. Diba? Mga senador nga naman. Revilla, Lapid Jr., Hontiveros, Escudero, Estrada. Matindi. Nakaraan, Marian Rivera, Chel Diokno. Ngayon, pinagloloko na po tayo ng putang inang Vice President inyo. Ay, Diyos mio Marimar, huwag ka magalit Sara kung minura kita. Kasi pag hindi mo tumasagot, ay putang ina mo ka talaga. Tingnan nyo.
Mga kababayan, pinagluloko na po kayo ng Vice President ninyo. Alam nyo, sasabihin na naman mga DDS dito, wala kang pake. Bakit? Hindi mo naman confidential dyan. Hindi ka naman kasali dyan. Putang ina mo pala eh. Yung pinagpaguran mong pagtrabahuan hanggang sa maging senior citizen ka na nagbabayad ka ng tax sa putang inang pera na nilustay ni Sara, tapos sasabihin lang ng DDS, wala kang pake. Wala kang pake alam. Wala ka namang ambag dyan. Ay, putang ina nyo mga DDS. Wala kang ambag dyan. Tax natin to. Putang ina, kahit bibili ka nga ng kondo, may tax eh. Kahit bibili ka nga ng pampadulas eh. Kasi sobrang laki ng tete. Di ba, iba na? Sa sobrang laki ng tete, may tax. Kahit bibili ka nga lang ng candy, may tax eh. Tapos sasabihin ng DDS, putang ina mo, anong pakialam mo? Sasabihin ng DDS, anong pakialam mo, Kent? Issue ka dyan sa confidential pa. Ay, putang ina mo pa rin eh. Mamatay ka na nga lang ng worker. Si Sara, mamamatay billionaire. Tignan mo. Say, Diyos ko. Yan lang nasasabihin ng mga DDS. Wala kang pake. Anong pake mo? Confidential fund niya yan. Wala kang ambag dyan, putang ina mo. Bibili ka nga ng bigas na 20 pesos ang kilo. May tax pa rin eh. Yan, sasabihin na naman yan ng mga DDS. Wala kang pake, kahit ilagay nga dyan pangalan mo eh. Putang ina mo pala eh. Pasensya na kayo mga kababayan, napapamura tayo eh. Sino ba namang hindi mapapamura? Alangan man sasabihin mo, Sara, praise the Lord, thank you so much, sinakawan mo kami. Tanga lang ang gagawa nun. Bobo lang na DDS ang gagawa nun. Tanga-tanga, uto-uto, inutil, hampas lupa at walang kwentang tao lang. Kung ako yung magulang ninyo mga DDS, sana nung maliit pa lang kayo, inapakan ko na yung liig at mukha ninyo nang hindi na kayo makahinga. Totoo yan. Kung ako magulang ng DDS ngayon, inapakan ko na sana yung pagmumukha at liig nila nang hindi na sila makahinga. Biruin nyo, confidential fund beneficiary, apelyido, Revilla, Lapid, Ontiveros, Estrada. Samantalang pag mag-apply ka ng Porpes, pag nalaman na may kamag-anak kang abroad, hindi ka kasali. Pero ito, confidential fund, apelyido, Lapid, apelyido, Estrada. Alam nyo naman at Revilla. Alam nyo naman yan, napakayaman yung mga yan. Halos sinakop na nga nila ang San Juan, Cavite. Diba? At tawag dito, Pampanga, tapos isali mo sa confidential na tanggap, beneficiary. Hindi ba totoo? Sa beneficiary, sa confidential fund, tumatanggap apelyido Revilla, napakayaman yan sa Cavite. Tapos ito na may Lapid Junior pa, napakayaman yan. Sa Pampanga, mansion ang bahay niya, nagawa sa Lahar. Tapos ito Estrada, napakayaman yan sa San Juan. Ilang Estrada naging senador at presidente pa. Doña Mary pa nga ang nanay ni Estrada, tapos kasali siya sa confidential beneficiary. Tapos ito may apelyido pa Escudero, napakalaki ng hacienda niyan sa Lucena, sa Quezon Province. Pero pag nag-apply ka na Porpes, putang ina mo, pag nalaman lang na may pamilya kang OFW, tanggal ka agad sa listahan, di ba? Ay, di po, ka ni malkapisting yawa kasi yung pinagluloko mo, di ba? Alam mo yung mga DDS sakit yan. Sakit talaga yung mga DDS. Sakit yan sa bansa. Yan yung mikrobyo at virus sa bansa yan. Sabihin niyo sa akin, hindi totoo mga kababayan. Sa confidential fund ni Sara, nakatanggap ng benepisyaryo, mga Revilla, Lapid, Estrada at Escudero. Lahat yan mga mayayaman, yung mga dipoga. Pero pag tayo, ordinaryong Pilipino, kapag meron kang magulang nag-abroad, taga-kuskus ng kubeta, tanggal ka na sa pag-ibig or sa pag-ibig, sa Porpes. Bakit? May abroad ka, nakita ni chairman, nakita ni team leader sa Purok. Ay, hindi po pwede. Bakit? Vlogger yung kapatid mo, hindi ka pwede Porpes. Yung nanay mo, may tindahan doon sa palengke, hindi ka po pwede. Ay, nanay mo teacher, tatay mo pulis, tsuhin mo engineer, tanggal ka sa Porpes. Totoo yan. Bakit? Hindi ba totoo? Kapag may kamag-anak kang may kaya, may pulis, engineer, teacher, abroad, hindi ka pwede sa Porpes beneficiary. Pero kay Sara Duterte po, tangina, hasendero, politiko, may junior na, may tatay pa, di ba? Hasendero pa, tanggap ng benepisyo, di ba? Sinong pinagluloko ninyo? Mga DDS.
Diyos mio, Marimar, daming DDS na pakabobo ngayon. Bakit? Sila, ultimo mga DDS, membro din na sa Porpes yan. Di poga. Pasigaw-sigaw. Umaasa kayo sa umaasa kayo sa ayuda, magtrabaho kayo. Potang ina nyo mga DDS. Akala nyo, hindi kayo membro sa Porpes. Meron pa nga akong napanood sa Facebook, nag-away. DDS at saka loyalista, nag-away sila dalawa. Ang isa, pinakulong kasi maraming pinatay. Sigaw naman yung isa, yung nagpakulong bangag. Nag-away sila dalawa. Kung ako kakamping, wow, popcorn at soft drinks na lang. Sige, mag-away kayo, manood ako sa inyo. Di ha? Biruin ninyo ha. Panibago na naman to, Sara. Apelyido, Rebilla, Lapid, Hontiveros, Estrada at Escudero. Putang ina, mga milyonaryo yan. Pero pag sa Porpes, pag nalaman lang, may tindahan ka naman. Tanggal ka. Diya? Ito na. Ito may ilan pang recipient na ang apelido ay kapangalan naman ng isang cafe restaurant at ng isang kongresista. At gaya ng mga naunang pangalan na pinaghihinala ang bogus recipients ng confidential funds, ay wala ring record ang mga ito sa Philippine Statistics Authority o PSA. Nako! Gate ni Congressman Ortega, kung walang maipapakitang ebidensya na tunay ang mga ito o tunay ang mga taong ito, ay ito na mismo yung matibay na ebidensya laban kay VP Sara sa impeachment trial nito. Aga Diba? Narinig nyo mga kababayan? Ay, nako. Sige nga. May kapangalan pa sa congressman at may pangalan pang coffee shop. Siguro dito nakalagay, Kent Starbucks. Yeah. Sir Kem Fu, maraming salamat po sa iyong super sticker. Thank you so much. Diba? Diba Leslie lang malakas? Sabi ni Blanca maganda. Kahit may kamag-anak kang maluwag na buhay at naghihirap ka, di ka naman suportahan, needs mo. Ang problema ay yung nahihirapan humanap ng trabaho. Yeah? Sa Porpes kasi, yan yung rule. Sa Porpes, kapag ang nanay mo, nasa abroad, ikaw nasa Pilipinas, tanggal ka, hindi ka kasali. Bakit? May abroad kayo. Kapag may kamag-anak ka sundalo o pulis, tanggal ka. Bakit? May kamag-anak kang pulis, ibig sabihin mayaman kayo. Pero kay Sara, Rebilla, Estrada, Lapid Junior, Escudero, Hontiveros, ay potang enang yan. May mga posisyon sa government, pasok. Ang tanong, totoo ba? Ang sabi nga dito sa balita ng UNTV, walang record. Ma'am Maria, maraming salamat sa super sticker. Thank you so much. Tama ka, Kent. Ako nga tinanggal, di patapos ang mga anak ko. Sabi ni si Richard, di ba? Sabi ko sa inyo, sa totoo lang. Tapos, ito ang masaklap lang dyan sa Porpes, huwag kayo magalit sa akin Alam ko ang Porpes ay akda yan ni Trillanes at ni Laila de Lima at iba pa. Huwag kayo magalit sa akin I will tell you frankly. Kadalasan pa naman sa mga pinasok ng mga team leader sa purok ninyo dyan sa Porpes, ang ginawa sa Porpes, kung hindi iniinom, sinusugal. Or else, ginamit pang utang. Tapos pagdating ng bayaran ng Porpes, pag-release na, tsaka na magbayad. Which is, ang nakasaad dun sa Porpes, ang Porpes ay gagamitin para sa pambili ng uniforme ng anak, pang-allowance sa school at pambili ng mga notebook at ballpen at kagamitan sa school. Hindi po ginagamit ang Porpes na iutang pambili ng bigas at gamitin pang tungits at pambili ng tuba. Kaya yung mga miyembro ng mga sa Porpes, mahiya-hiya naman kayo pag may time. Mas may mga deserving po na dapat tumanggap. Kung abusuhin lang din naman ninyo itong pera mula sa Porpes at gagamitin nyo pang utang, pang tong-its, pang inom ng tuba, much better, i-resurrender nyo na. So, yun po mga kababayan, narinig nyo naman po. Naku, may bago na naman pangalan. Putang ina, pinagluloko na talaga tayo ni Sara. Sara, mahiya ka naman paminsan-minsan. Siguro, kahit papel diliha, hindi natatalab dyan sa mukha mo. Biruin mo kung ano ang pangalan na sinusulat mo dyan. Minsan may pangalan ng artista, pangalan ng congressman, pangalan ng mayor, coffee shop. Aba, tumigil ka nga, Sara, nakakahiya ka. Huwag ka magalit sa akin kung nagsalita ako ng ganito. Hindi ka nga nahiya na minura mo presidente. Di ba? Ikaw pa. Kahit sino pwede magmura sa'yo. Wala ka namang ginawang maganda. Wala kang project. Bakit? Yung project mo bang libro pag nabasa ng mga batang yagit yan, nagkakaroon ng bahay? Yung project mo bang libro pag nabasa ng miyembro ng Porpes yan, nagkakaroon sila ng pangalawang release? Ang masakla pa dyan. Yun bang libro na project mo pag nabasa ng bulag, nagkakaroon ng mata?
Ba, hindi naman. Oh, kaya huwag ka magalit sa akin. Oh, hindi nga kami nagalit sa'yo. Minura mo presidente, binantaan mo pa. Di ba? O, eto, speaking, mga kababayan, 2.4